Ang 60 anyos na tricycle driver na si Tatay George na sa likod ng kapansanan ay hindi sumuko sa buhay. Siya ay minsan ang naitampok sa MMK. At ito, yung bata na minsang nangarap sa buhay. Subalit sa hindi nga inaasahan na pagkakataon ay umabot siya ng 1 taon na may sakit na ikinasanhi ng kanyang pulyo. Ngunit hindi sinukuan ng buhay hanggang sa makapagtapos. Ngunit napakaraming hindi magandang nangyari sa kanyang buhay. Kaya ngayon, kamusta na kaya si Tatay George? Nung maliit pa po ako, ay napulyo po ako. Ay, Nagkasakit, nagkalagnat po ng sobra, ng malala. halos 1 taon po ako nakaratay sa banig. Sa totoo lang, hindi ko pa alam ang kwento ng kanyang buhay. At sa hindi nga inaasahan na pagkakataon ay nakasabay ko siya dito sa bayan ng Candelaria. Nung matuto po ako di siyempre, inumpisahan ko na yung aking gawain para mabuhay po kami kasi ang hirap po kasi pag walang kikitain. Yun, maganda na po yung lako-lako ko, medyo madami-dami na dahil mayroon na pong sidecar. Hanggang sa gayaan na po. Labis niya akong pinahangan na makita ko siya sa kalsada na ganito ang kanyang klase ng pagmamaneho. Kaya't hindi ko papalampasin ang pagkakataon na mahanap kung saan siya nakatira upang nang sa ganon, personal ko siyang mabisita at makakwentuhan. Kung kaya't mag-aalas 12 ng tanghali nang magsimula kaming umalis sa aming tahanan kasama ang aking team dahil nga hindi pa namin alam kung saan talaga yung eksaktong lugar ni Tatay. Base sa ibinigay niya ay nakatira sila sa Chaong. Kaya ipagtatanong-tanong pa namin si Tatay na marahil ay kilala siya dahil sa kanyang kondisyon. Until I realized we were different types, carrying a different triggers. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, na mga oras na ito pare-pares kami ng team ko na walang kaalam-alam sa kwento ng buhay ni Tatay na minsan na pala siyang naitampok sa KMJS at maging sa MMK. Pero ang alam lang namin ng mga oras na to ay excited kami na mahanap ang kanyang lugar. At heto na nga yun. So guys, magandang hapon sa lahat ng mga manonood natin. Ngayong araw guys ay andito tayo ngayon sa Chaong kasi meron kami ditong bagong scout ngayon. Actually nakita lang namin siya kahapon. Then papakita ko sa inyo yung clips na talagang umagaw ng pansin namin. Kaya tinanong namin kung saan siya nakatira. Then eto ngayon, nahanap namin. Kaya nga sila JM at nagtanong-tanong sila. Saan daw? Doon daw po dito sa may itim po na dito. Yung malaki? Opo. At nang mahanap nga namin ang kanyang munting tahanan, dito namin natagpuan si Tatay na tila malungkot na nakatingin sa labas. At dito, nagulat siya na hindi niya inaasahan na darating kami ngayong araw. So ito mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. At ngayon, nakikita nyo kasama ko ngayon si Tatay George, tama ba? Opo. Si Tatay George kasama ko ngayon. So, napadpad kami dito sa Chaong. Kasi nga aksidente kahapon na habang nagmamaneho kami, nagulat ako sa side mirror ko pagtingin ko. Kasi sabi ko, may nagdadrive ng nakahiga sa tricycle. So akala ko, ang una kong inakala ay, alam mo yung parang nag-i-exhibition. Pero nung mapansin ko si Tatay, sabi ko hindi, may edad na si Tatay. Then nakita ko siya na parang PWD. Then sabi ko, tsatsagaan natin kung saan si Tatay liliko, hahabulin natin. Hindi, nagkataon nga na nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ko yung kanyang misis. Nasabi ko, Nay, taga-saan kayo? Then sabi nga, taga-Chaong. Sabi ko, tabi muna po kayo. At ayun, nakausap namin sila. At tinanong ko nga kala Tatay George kung saan sila nakatira at kung pwede namin bisitahin. Kaya ngayon, napadpad kami dito. So, Tatay George, ilang taon na po kayo, Tatay? 60 na po ako, sir, ngayon. 60 ka na? Oh, grabe. Kayo ba, Tatay George, unahin ko muna, nagkaanak po kayo?
Mayroon po, napasok po yung aming anak ngayon, dalawa. Opo. Ang inyo pong anak ay anong grado na? Grade 10 po at saka grade 7. Wow, malapit na tay. Yung grade 10 mo, 2 taon na lang yon. Opo. Makatapos na siya ng K-12, ano? Opo. Tay, dito sa Chaong, kung nasaan kayo, taga dito talaga kayo, tay? Kami po ako po ay taga San Narciso ho. Narciso. Pero napadpad lang din po ako din. Okay, pero dito na talaga kayo nakatira? Opo, matagal na po ako dito. 1990 po ako nandito na. Ibig sabihin ko po dito sa bahay na to, dito ba Ay, talaga hindi kayo? po. Doon po. Madami po kami tinitirahan dyan. Kaso lang nasisira po yung mga... Nasisira? Opo, kasi gawa nung kabong lang yung habong-habong lang po. Ay, okay. Ito ba sarili nyo tatay itong tahanan? Hindi ho. Patira lang din po kami. Pagka yung may-ari ay kukunin na ito, maghahanap na naman po kami. Ay, ganun, lilipat na naman kayo. Opo. Kumbaga parang nagsilbi kayo ditong tagabantay. Ganun na po siguro kasi dito naman po kami nakatira ngayon. Tatay George, may tanong ko lang po sa inyo. Gaano na po katagal kayo na ganito yung ginagawa ninyo? Na kayo ay nagtatricycle? Napakatagal na po kasi 1993, 94 ako po yung naglalako po ng ng mga paninda po sa mga bahay-bahay. Yung gulay po. Gulay. Okay. Pero yung una pong dinadala ko, yung scooter lang ho. Mayroon pong nagbigay sa akin ng... Scooter na single, ibig mo sabihin? Scooter na rinagyan po ng sidecar na Okay. para kargahan po ng mga gulay. Ng mga sibuyas, bawang, gano'n. Saan kayo namimili ng gulay nun? Doon po sa Sariaya, kung nadaanan po ninyo, yung Prosi doon. Yung isang bultuhan doon, maramihan. Opo. Mula dito sa Chaong, dumadayo ka pa ng Sariaya Opo. para mamili ng gulay. Opo, para mamili ng gulay. I-deliver ko rin po dito sa mga bahay-bahay. Wow, yun yung pinangbuhay mo sa mag-iina Opo, mo. yan po yung pinangbuhay po namin. Grabe, Wala naman no? po akong ibang hanap buhay, kundi yun lang po ang maisip na para po may kikitain po. Tatay George, ito po ba ay inborn po ba itong naging sitwasyon ninyong ito? Hindi po. Kasi nung ako dito po sa Narciso, nung maliit pa po ako, ay napulyo po ako. Ay, Nagkasakit, nagkalagnat po ng... Sobra, halos ng malala. halos 1 taon po ako nakaratay sa banig. Mula noon, hindi na po ako makakalakad. Ibig sabihin po, tay, kayo po ba'y nakatungtong ng pag-aaral? Opo, nakatungtong. Nung nag-aaral kayo, mga grade 1, hindi pa kayo ganyan, ano? Hindi pa po, grade 1 and grade 2. Grade 3 kayo, tinamaan ng pulyo. Pagka grade 3 ko po, wala na po. Dun ka Nagagapang-gapang na lang. Grabe, no? Ibig sabihin pala, guys, nung nakita ko si tatay at nung nagkausap kami, ang expected ko si tatay inborn. Pero hindi pala. Opo. No, ito pala ay nagmula lang nung grade 3 siya. So, tay, sa magkakapatid, pang ilan ka po? Ako po yung panganay, sir. 2 lang po kami. 2 lang kayo. Opo. Ang kapatid mong bunso, nasaan na ngayon? May paralyzed din po ngayon sa amin. Doon Ala, po sa... paralisado rin. Opo, nasa Leyte ho siya ngayon. Pero ang mga magulang mo ba, Tatay George, Ay, buhay wala. pa? Wala na po. Wala na. Puro patay na po ipareho. Grabe oh. Tatay George, alam mo ba, nung makita ka namin, hindi ko pa man alam kung ano yung ikinabubuhay nyo. Hindi ko alam kung ano yung pinambubuhay mo sa iyong asawa. Kasi hindi ko pa alam na may anak ka. Nakita ko lang yung misis mo. Opo. Alam mo, humanga kami kaagad sa'yo ng sobra. Kasi doon pa lang sa pagmamaneho mo tayo ng motorsiklo na kahit ganyan sa likod ng sitwasyon mo, nagagawa mo yun, nakakabilib talaga sobra. No, tay, sino ang nagturo sa iyo na makapagmotor ng sa gantong sitwasyon? May nagturo ba sa iyo o sariling sikap? Ganito po, sir. Nung una po, ako po nagdadala po ng mga paninda. Kung una, manilang. Ito na po yung gamit kong ganito. Ah, okay. Ito po yung pang-5 na yata ito. Kung anong may nagdunit na ng ganito eh. Pero noon po, yun ay bakal-bakal lang po na kinuha galing sa junk shop. Ay di, magtitinda po ako ng mani. Napakahirap naman po gayon-gayon ako doon. Ay ngayon, mayroon tao po na naawa. Nagbigay po ng maliit na scooter. Yung kuwan lang, yung maliit na motor. Pinagawan po nila ng sidecar. Mga kuha lang po naman sa mga bakal-bakal sa junk shop. Yung sidecar na ginamit? Opo. Opo. Mga scrap kumbaga? Mga scrap. Ngayon po,
ginawa ko ng paraan na kung paano ko po gagamitin. Kasi hindi ko naman po magagamit ang paa ko. Oo, tama. Oo. Ngayon, ginawa ko po ng paraan na para yung cambio sa kamay na lang. At saka yung preno sa dito na lang. Yung mga scooter ay may preno sa gayan. Basta ginawa ko po ng paraan. Ayun, nag-aaral po ako habang nagmamaniho na po, pwede ko nang imaniho yun. Hanggang sa katagalan po natututo man ako. Grabe. So, nung matuto po ako di siyempre, sinumpisahan ko na yung aking gawain para mabuhay po kami kasi ang hirap po kasi pag walang kikitain. Yun, maganda na po yung dako-dako ko, medyo madami-dami na dahil mayroon na pong sidecar. Hanggang sa gayaan na po, ang tricycle ko hanggang mayroon na namang nagbigay. Yung may-ari nito, siya po ang nagbigay niyan. Okay. So, yung pinakahuli na po yan. Pero nung una po talaga ay... Maliit yun yung maliit na puro scrap ang ginamit na bakal. Pero Ibig yan, sabihin yan po para... yung maganda-ganda naman. Marami-rami nang makarga. Marami na nakakarga. Ibig sabihin pala tay, sariling sikap sa madaling salita. Sariling sikap po pagkatuto ko po niyan. Wala pong nagtuturo sa akin. Tay, sa sitwasyon niyo po tay, nung nakita ko kayo na nagmamaneho, tay, hindi po mahirap para sa inyo na makita ang kalsada, ganyan. Nung una po sir, napakahirap talaga po. Pero alang-alang po sa aming pong ikabubuhay po sir, pinagsisikapan po. Hindi ko po inisip na mahirap po ito. Alang-alang lang po na mabuhay po kami. Kasi ang hirap man po ng sitwasyon pag ako po sumuko at hindi ko po magawa yun, wala man po kaming kakainin. Na wala po ipapakain ko sa kanila. Kaya yun po tuloy-tuloy na lamang na ginagawa ko hanggang natuto po ako para magkaroon po ako ng hanap buhay. Ngayon may nagbigay naman ng kaunting pampuhunan yon, ipinuhunan ko. Kaunti lang naman at wala pa namang gaano. Tay, grabe. Tay, natatatsa ko sa kwento ng buhay nyo. Halo-halong emosyon yung nararamdaman ko ngayon. Numahanga ako. Naawa ko tatay, then alam mo yung basta halo-halo tay. So tay, hanggang sa ngayon ba yung negosyo tinutukoy mo ba, yung paggugulay pa rin ba yan? Ang ngayon po medyo napahinto po ng kaunti kasi di ba marami sunod-sunod po natin dito na kalamidad, nauubos po yung puhunan, kaya medyo naghahanap po ako ng para may pangtustos ulit. Kasi ang hirap po ngayon, ang mahal po dito po ngayon ng mga bilihin. Hindi po pwede na magpuhunan na po ngayon ng medyo alanganin. Hindi po, walang kikitain po talaga sir. Kaya huminto muna ako. Grabe. Pero tayo, alam mo, hangad din ako sa tao nagpatira sa inyo dito. Kasi bukod sa binigyan kanya ng magagamit na motorsiklo, binigyan niya kayo ng pansamantalang matitirhan. At saka Tatay George, may isa pa po sana akong gustong itanong sa'yo. Noon po ba Tatay George, ngayon po Tatay George, kapag matutulog po ba kayo, na ilalapat niyo pa ang ulo niyo sa higaan? Sir, sa totoo lang po, pag matulog po ako, ganito na po ang kalagayan. Ganyan na? Opo, hindi po ako makakahiga, hindi po ako basta ganyan lang po hanggang mapikit na lang po yung mata ko, tulog na po. Hala. Opo. Pero Tatay George, sanay ka na. So, kumbaga sa pakaramdam mo, walang masakit. Ganon na po palagi talaga. Ganito na po ang aking sitwasyon. Pero Tatay George, siguro nung mga panahon na grade 3 ka, nung tinamaan ka ng polio, hindi ba po kayo nakaganto Hindi pa po. Kumbaga nakahiga ka lang. Opo, noon po. Dahil siguro po sa pagmamaneho ninyo, kumbaga, nasanay na yung nyo na nakaganyan. Tama ba ako? Hindi po, gawa nung matagal na po na hindi nagagamit po ay paliit na ho, hindi na po nagagamit. Siyempre, para pong gumagaya po ang katawan mo, ang mo. Kaya hindi po nagagamit na Ay, grabe Pero tay, isa rin sa hinangaan ko, si nanay yung asawa mo. Kasi sa likod po ng pinagdaraanan nyo ng matagal ng panahon, hindi niya kayo iniwan. Tay, umahanga din ako sa kanya kasi yan yung pinag-uusapan namin habang nasa biyahe. Nasabi ko, nakita naman natin na asawa ni tatay yung kasama niya, nakakabilib na siya ay kasama mo pa rin hanggang sa ngayon. Na mag-alaga ng mga anak mo, diba? So, tay, ito naman sa likod po ng pinagdaanan nyo na ganito, wala naman pong mga tao na nanghusga sa inyo.
Wala naman sa likod po, ng sir. kapansanan ninyo? Gawa nung mga tao po dito ay kilalang kilala po ako. Ngayon, pag ako po ay naglalako ng mga paninda, talagang inaantay po nila ako para bagang naawa din po sila. Ay, kumbaga parang hindi na sila bibili sa iba. Opo, Sa'yo na lang. Opo, sir. Ganun po ang kuwan niya nila. Parang bilang tulong na lang nila sa'yo na mabilhan ka. Grabe, oh. Tay, nakita ko sa video na itong maliit mong sidecar na ito, yung nagsisilbi mong para makatransfer ka doon sa tricycle. Opo. Tama ba, Tay? Tama po. Grabe. Tay, mamaya, okay lang po ba sa inyong makahiling kami sa inyo na maisakay nyo kami sa tricycle nyo? Opo, pwede po yan. Pwede ba? Opo, pwede po. Sige. Mamaya guys ay sasama tayo ni Tatay sa kanyang munting tricycle na ito para maranasan natin ang sumakay kay Tatay. Tay, meron pa akong isang tanong sa'yo. Opo. Kayo po ba, Tay, naranasan yung mamasahero? Hindi pa po, sir. Gawa Talagang yung tricycle mo, kumbaga bilang tricycle driver, kasi tricycle driver din matatawag yan kasi tricycle minamaneho ni Tatay. Bilang tricycle driver, gulay lang talaga yung naging laman ng tricycle mo. Opo, service ko na po talaga yan. Mm-mm. Yung pagpatinda-tinda ko po, napakatagal na ho ako nagtitinda. Mm-mm. Ayun lang talaga yun. Opo, ayun po. Ang mga anak mo ba, minsan naihatid mo na sa eskwelahan nila? Ayun po, palagi ko pong hinahatid yung minsan. Wow, galing naman. Oh, malayo ba eskwelahan nila dito? Doon po sa Lusakan yung isa po dyan, sa dinaanan po ninyo, yung may school dyan. Okay, magkahiwalay sila. Opo. Okay, so Tay, hindi ko na patatagalin to. Gusto ko, Tay, samahan mo kami. Opo. Kahit iikot mo lang kami ng konti. Opo. Maranasan namin na sumakay sa iyo. Okay ba yun, Tay? Opo. Sige, Tay. Tara. Nasa kondisyon ka ba ngayon, Tay? Opo, sir. Ang galing, oh. At nang simula nga niyang paandarin ng kanyang munting bisikleta patungo sa kanyang tricycle, ay humanga na agad ako kay Tatay. Tay, kailangan mo tulong? Hindi po, okay lang po. Kaya mo? Opo. At dito ngay nagulat ako na mag-isa niya palang inaakyat ang kanyang munting tricycle. Loh, galing Tatay, oh. Grabe. Galing. Sakay pa ako, Tay. At dahil nga sa wala talaga kaming kaalam-alam, ay gusto naming maranasan o gusto naming makita kung papaano ni Tatay ginagawa ang araw-araw niya na pagmamaneho sa kanyang munting tricycle na ito. Lupit ni Tatay. Dito nga'y talagang humahanga ng sobra sa kanya ang mga kasamahan ko na nakasakay sa kanyang motorsiklo ng mga oras na ito. Napakiramdam nila'y safe na safe sila sa pagmamaneho ni Tatay. Hindi po. Na kung iisipin nga natin na mabuti, hindi lang nakakahanga ang pagmamaneho ni Tatay, kundi nakakahanga siya bilang isang ama ng kanyang mga anak na nagsusumikap na may taguyod ito para nang sa ganon lahat sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Sige po. Nakakalungkot lang ding talagang isipin na may isang taong mataas na mataas ang pangarap. Subalit nga, sa hindi inaasahan na pagkakataon, na tila lahat ng yun ay nasira. Pero alam nyo ba, sa lahat ng pinagdaanan ni Tatay mula ng bata na magkapulyo siya, ang nakakahanga ay hindi niya sinukuan ang buhay.
Sa totoo lang, hindi ko alam kung ito ba yung gusto ng pagkakataon na makita namin si tatay sa kalsada habang siya ay nagmamaneho. Nung makita ko nga siya noon, nasabi ko na si Tatay George yung nagpatunay na walang imposible sa buhay at lahat ng gusto ay may paraan. Pero tatao man ako magtaram ng Bicol. Paano po kayo natuto? Kasi maraming Bicolano dito dati eh. Oo, ako'y nakikinig-kinig. Pero sa bagay dito sa Narciso, may mga Bicolano din. Tatao pa lang ka mo. Akala ko nakarating na kayo ng Bicol. Pero hindi pa kayo tayo nakarating ng Bicol. Hindi po. Hindi pa naman. Nakadaan lang po kami dyan. So guys, nakita natin kung paano ni tatay maniobrahin o dalahin yung kanilang munting tricycle na ginagamit nila para mabuhay. So ayon sa mga kasamahan ko, sabi nila parang normal lang daw talaga. Akala mo normal na tao yun, o kumbaga walang kapansanan yung nagmamaneho. Mararamdaman mong parang normal na normal. So tay, ganito, nalaman ko po sa asawa nyo kayo pala yung magdadialysis bukas. Opo sir, mayroon akong pistola sir. Kailan pa po nagsimula tayo yung dialysis niyo? Noong December pa po sir. Mag-isang taon na ako ngayong December ulit. Grabe. Tuwing ano yun siya na kahit siya? Ha? Twice a month? Twice a week po. Twice a week? Monday and Thursday. Grabe. Ilang oras ka tayo sinasalang sa dialysis? 4 po sir, kaya nagtsatsaga po ako doon 4 na oras. Hala. Ako Tagal po'y pala tayo, ano? nagtitiis lang, nagtitiis at yun lang kailangan eh. Kailangan pang dugtungan ng Opo. mahaba pang buhay. Tay, nalaman ko din na kayo pala ngayon kumbaga gumagamit na kayo ng diaper ngayon. Opo sir, gawa nung pag pumunta po ko sa CRT sir, medyo matagal-tagal. Pero dati hindi. Hindi ho. Okay. Kasi mayroon po akong ginagamit yan dati na yung may kulong. Wala na ho, nasira na. Nasira na. Kaya pag yun ang gamitin ko po, ipon, matagal po makakarating doon. Matagal. Kaya kailangan na talagang nakadaya-pero. Grabe. Sa talambuhay ko guys, marami tayong nakita na may kapansanan. Pero isa si tatay sa talagang pinahanga kami ng sobra. So sila Joy Jet Herling, tinutulungan ko, may polio din sila. Pero itong kay tatay, at least kahit pa paano sila Joy, kumbaga nakatuwid sila. Pero si tatay nakaganto yung sitwasyon niya. Kaya guys, sa mga manonood natin, yung pong mga kabataan dyan na meron pang malalaking pangangatawan, kumpletong kamay, kumpletong paa, walang kapansanan, tapos mga nasa tahanan lang tayo na ayaw natin kumilos para magtrabaho. Guys, isa si tatay sa magbibigay inspirasyon sa atin na siya nga sa ganitong sitwasyon niya kumikilos para sa pamilya, para mabuhay. So tayo pa kaya na wala tayong nararamdaman o anumang kapansanan, na nasa bahay lang tayo nakahiga. So sana isang maging inspirasyon sa mga manonood namin si Tatay George. Okay, Tatay George, ito may ibibigay muna ako sa iyo ngayon na tulong.
ito ay paunang tulong ng team namin, ha? Thank you. Pero Sir, kung kami ay papayagan nyo pa na makabisita ulit sa inyo sa susunod, pwede po sir. pwede naman. Okay, sa ngayon, bibigyan ko po muna kayo ng konting magagamit ninyo. Tay, ibuka mo ang palad mo, tay. Maray naman po. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, tay, gamitin mo muna yan, ha? Marco, sir. Salamat sir. Kung wala po naman, tay, ako, tay, humahanga ako sa iyo ng sobra-sobra. Opo. At masaya ako na sabi ko nga, tinuro yata sa Jackay ni God sa amin, kasi Opo. bakit nagkataon na ang dami namang pwedeng oras na mapadaan kami doon? Bakit nung oras pa na nandoon din kayo? Di ba, tay? Opo, kasi po pambihira lang pong magkakataon ng gayaan. Kaya nga po, Siguro po ang God po ang nagtuturo po sa kaya nga po, tay, naniniwala ako doon na sabi ko, bakit parang nagkataon naman yata na anong oras pwede naman sila tatay mauna sa atin o ano, pero bakit nagkataon nga na nakita ko sa tatay sa side mirror ko na At saka po, ako po nagpapasalamat po talaga kay God at sa inyo. Opo. Dahil ngayon po ang araw na ito talagang side na side po kami. Kaya po ganun. nagpapasalamat po ako dito. At yun nga kahapon po, nung makita ko kayo doon, sabi ko, ito yata ang padala ng Panginoon. Oo, tama, tay. Kaya salamat po, maraming salamat po. Wala naman, tay. Kung hindi ba po ako makapagganti sa inyo, ang Panginoon. Oo, tay. Okay lang po yun, Tatay George. Basta, sana, ang pinipray ko din naman ay maraming blessing ang dumating sa Tay George. Kasi, nakikita ko na yun ngang iba na malalakas pa, natutulungan. Kayo pa po kaya na nagpupumilit, magsikap para sa inyong pamilya, ang hindi matulungan. Diba, tay? Kaya deserve nyo, tay. Kaya sana maraming pagpapala ang dumating sa Tatay George. Ha? Opo. Panawagan ko po sa lahat itong mga vlogger na ito, tulungan po natin para po maging madami po mga viewers na sa kanila para ito po makakatulong din sa mga taong nangangailangan na kagaya ko po. Salamat po, Tay George. God bless you, God bless you. God bless po. Sa susunod, kakusapin natin si nanay. Pero ngayon, si Tatay George na muna. At kung mamarapatin nila na tayo makabalik dito, upang makapagdala pa tayo ng mga tulong, blessing sa kanila, ay sisikapin ng team namin na magawa yung best namin para sa kanilang mag-asawa at sa kanilang anak. At sana sa susunod, mamit ko yung anak mo, Tay. Opo, sir. Para sa bang lalaki? Para sa lalaki po, sir. Wow, para sa lalaki. O, Tay George, sa ngayon, baka puwit, may isa lang akong hihingin sa'yo. Opo, sir. Baka may bigay mo sa akin. Sabi, sige po. Payakap na lang ako, Tay George. Grabe tatay. Pakatatatag ka lang, Tay, ha? Thank you po sa inyo po. Sige, yung dialysis mo bukas, wala, ganun talaga Kailangan mo yata talagang pagdaanan yun. Opo, kayo. No. Ngayon po, salamat po sa inyong kasi bukas po hindi ko po alam kung magkano po Opo, Tay George. magagasto po doon. Sige, Tay. Basta babalik kami dito sa susunod. Pangako ko may dala kami blessing para sa iyo, ha? Salamat po na Sige po. marami, sir. Okay, so, ayun. Pagpalain po kayo, gabayan kayo ng Panginoon na lumalago po yung inyong Opo, Tay. So, Nay, paano? Sa ngayon, punta muna kami, ha? At pupunta pa rin kami ng Rosario, Batangas. Opo. Ingat Ingat po kayo, sir. Magkita lang tayo sa susunod, Tay. Ha? Opo. Ingat po kayo, ingat God po. bless. God bless, bless Tay. po. Isinasuggest ko sa lahat ng makakapanood nito na hindi pa napanood ang buong kwento ng buhay ni tatay sa MMK upang mas maunawaan natin ng mas mabuti. Sana ay panoorin ninyo iyon para nang sa susunod ay alam na natin ang kabuuan ng kanyang kwento.